Yo, what's up? Andito ulit tayo sa MC Marathon. Right of Way Battles. Top 5 battles ng Right of Way. Ito, tapos na tayo sa mga most requested. Yun nga yung MZ article, Ozorogami versus Oxmag, tsaka Nasha versus ang kalaban ni Nasha, Mix Maharlika, yun. Ngayon, ito lumilitaw din to sa comment section ko. Kedo versus Zantaza. Wala akong idea sa kanila. Hindi ko pa sila napapanood. Hindi ko rin alam kung ano yung style nila. So, excited ako mapanood to. Excited ako malaman kung ano yung nagustuhan ng tao dito. So, yun. Simulan na natin. Shoutout sa lahat ng naniniwala sa mga ganitong klaseng lineup sa Right of Way. Sana mapadalas pa to sa buong taon at mga susunod na taon pa. At syempre, napakagaling na MCs na parating pa lang. Kaya abangan ninyo mga susunod na batch rin pa ng POI 8 at kung ano pang plano sa langit lupa. Shoutout sa mga Represent Collab, Black Manila, abangan mga bagong disenyo rin. Crown Manila, syempre, napakaraming solid na sombrero at ibang battle gear natin. Real Jokes Clothing, High Minds, Linya-Linya, Hypebeat, branded, Ulap Tanhenji 7-4, lahat ng tulong at suporta, RX Panda, Killions, lahat ng mga tropa. Mamaya ng iba. At sa kanan ko, representing Quezon Province at Cavite, mag-ihay tayo lahat para kay Santasa. Sa timbansang, yung nakatali ang malaya, mga bukas na isip magpakaya, ako ay mandakaya na nagpipilit tumakas, di gustong magpaal. Parang may tulala vibe yung ano niya, yung aura niya. Pinang unggoy sa isang ahas, baka At sa kaliwa ko naman, San Miguel, Bulacan, represent para sa inyo, mag-ihay tayo lahat para kay Kedo. Kasi di namamansin at madalas walang tipo at tila di makangiti parang tadhana at biro. Randam ko din at di natulad to ng dating tayo ang bilis ng panahon. Parang laban ng dalawang otits to Laki na rin ang pinagbago. Shoutout sa High Moral, MMXNN Clothing, Laglagan Battle League, tsaka sa Boss. Parang yung tito mong nantitrip pag nasa inuman. Ganun yung vibe ni Kedo. JJ. Laglagan, Motus at Tulig Salatan, Ingay Lika. Shoutout sa kanilang pareho. Shoutout sa FRBL, Paring Rayan, lahat ng mga tropa at tuloy-tuloy pa rin lahat. Nanalo ng coin to si Kedo. Pinili niya mauna. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin. Unang battle. Unang banat, Right of Way Day 2. Kedo. Yo! Pagkatapos ko lumipol ng mga mongoloid sa underground battle, sa wakas flip top na! Kaso, Santasa ang puta. Ginagago mo ba kami? Alam mo bang nagsusulat pa lang ako, nakarami na akong kape, tapos Santasa ka lang, pre? Uwe! Kasi baka lang di mo, paalam ang kalakaran iho, na di sapat ang Santasa lang, ibang klase yung takalan dito. Pakalandi mo. May charisma to si Kedo. Kaya niyang may something sa kanya na makukuha niya agad yung attention mo kahit di mo pa siya kilala. Na di sapat ang Santasa lang, ibang klase yung takalan dito. Pakalandi mo. Naging Santasa ka bigla nung nalaman mong may PMC na platito. Kakaspokin poetry mo, masyado ka na maramdamin. Bigla-bigla itong nakakaramdam ng hate na di malaman kung kanino nang galing. Sa sariling kabubuhan, napapahamak ang tanga. Imaginary na nga lang haters mo, tangina mo, nasasaktan ka pa. Masyado ka mainit, alam mo kahit sa ligo, kulang ka. Kaya tanginan to, tinubuan lang ng buni, sasabihin na kulam siya. Umaapaw sa galit, kaya yung kabubuhan bumaha. Galit ka sa magkakatunog na battle MC habang ikaw mismo pinaka-epektibong gumawa. Nakuha mo pang sitahin si Spero sa... kapal na mukha. Kapal ng mukha. Nakuha mo pang sitahin yung estilo ng Spero habang ikaw mismo nasa loob ka mismo ng katauhan na tulala. Tapos ikaw, bagong tunog? Talaga? Sino binola mo? Ultimo pag ganun-ganun ng daliri nito lala, putang ina, kinopya mo. May tula to. Oo nga, may tulala vibe nga to si Santasa. Though, hindi ko pa siya napapanood bumatel. I mean, may tulala vibe siya sa itsura, sa forma.
Pero yun, titingnan natin mamaya kung ka-style niya rin sa pag-battle si Tulala. Tapos ikaw, bagong tunog? Talaga? Sino pinola mo? Ultimo pa ganun-ganun ng daliri nito, lala. Putang ina, kinopya mo. May tula to. Puta nung nadinig ko, putang galing. Tuwan-tuwa daw yung matching nung sa tao mahambing. Ang pinagtataka ko lang nung sinasabi mo yan, nakangiti ka na rin. Gumagapang daw yung mga pangit, nagliliparan yung mga gwapo. Tarantado. Kaya pala ganyan palagi tsura mo ting sasampa sa entablado. Pwede kay tablado, maging pangit man o gwapo. Gagapang ka ulit mamaya kasi uuwi kang baldado. Tarantado neto. Sa isang laban niya, winordplay niya yung massacre sa massacre. Yeah? Nung nadinig ko yung puta, gusto kitang kwelyuhan. So kung massacre pala sa'yo kalaban mo, bali ang punto mo, ikaw medyo lang. Yan. Ang dami naman titika dyan na pwedeng laruin, ba't di ka man lang namili? Winordplay mo pa talaga na banayad ka ng sumubo ng titi. Kaya para talunin to, madali lang. Aaningin ko lang hanggang sa maurat to. Kailangan ko lang gaspangan yung mga tira para may buhangin yung burat ko. Saka... Saka tangina, paano di magiging kahakit-hakit sa pandinig tong punyeta? Tumutula gamit yung mga lumang salita kahit yung mga bara wala namang kwenta. Tapos sasabayan ng magandang rhyme scheme, boom! Kahakit-hakit sa pandinig kahit di naman sa kalaban nakarekta. Galit ka sa magkakatunog, pero ikaw mismo din nagpapahuli. Gusto mo maging masarap ka sa tenga ko, pre? O eto, alisan mo ako tutuli. Time! Round 1 ni Kedo, ano ba? Gusto ko yung ano niya, yung aura niya, light yung vibe niya pag bumabattle. Yun nga, yung tito mo na ano na parang nantitrip sa inuman. Parang ganun yung vibe ni Kedo. Yung charisma niya, nakuha niya agad yung ano, yung kiliti ng crowd kahit wala pa siya masyadong ginawa. Material wise, gusto ko yung pagka-brain rot nung ano nung round niya, na alam mo yun na parang hindi niya masyadong ino-overthink yung mga lyrics niya pero nagagawa niya epektibo. Gusto ko yung ginawa niya sa unang part. Pagdating naman sa technical na ano na aspect nung round niya, yung ginawa niya sa unang part, yung santasa, yung tasa, platito, kape na play niya, na tripan ko yun. So overall, good round siya para kay Kedo, quality round. Siguro ang mapupuna ko lang sa ano sa delivery ni Kedo is parang minamadali niya yung pagsalita sa ano, yung pagsasalita niya. Parang may mga words siya na kinakain na hindi masyado naiintindihan. Pero overall, solid na round kay Kedo. Tingnan natin round 1 ni Santasa. Yo, check! Abril 24. Nakatingala pa ako nun sa langit, pinagmamasdan ko yung mga ulap. Nung araw na yon, nagchat din sa akin si Boss Arik, tanggap ka na, yun ang pambungad. Siyempre, halos ako nagpanik. Yung awa kong pagkain, halos sumambulat. Bukod sa pasukan na ng flip-top, sino bang di magugulat? Bigyan ka ng kalaban na addict, tas baguhin mo daw yung utak. What the fuck? Paisa muna, flip-top game! Yeah! O ikaw putang ina mo, kamusta yung pagtutulak mo? Di ba taga Bulacan ka? Di pumuputok shabu sa lugar nyo. Kaya tanong, tingin nyo, may tsansa pa ba to? Palong-palong nagpapatawa. Yan, lakas mo. Pero tingin mo, magpapabata ako sa'yo? Ulol, hindi. Tagal kong hinintay itong sandali na to. Ngayon ko mas totodohan. Bad trip sa mga kagaya nitong lahat yata ng opinion inoohan. Alam mo kahit... Alam mo Para siyang ano, si Santasa parang tulalang normal. Tulalang mahiyain. Parang ganun yung datingan ni Santasa. ang opinion inoohan. Alam mo kahit... Alam mo kahit di ako pulis, gusto kitang kotongan. Ganto kasi yung itsura ng mga ultimo minor de edad, binobusohan. Walang yaka. Alam mo kung ba't ako nandito? Siguro dahil yun sa potential at effort ikaw. Kaya ka nandito, mukha ka may criminal record. Ito ay wutang shit. Patay ka sa aking method, ya. Lalo tong battle rap na discover mo nung ikay 35 years old na.
Tangina mo, late bloomer ka! Yung estilo mo, ginagawa ko na yan dati nung binatilyo pa ako at sober pa. Ang hindi lang, yung pag late bloomer ka! Yung estilo mo, ginagawa ko na yan dati nung binatilyo pa ako at sober pa. Ang hindi lang, yung pag Ang hindi ko lang ginagawa yung pag nagpa-practice siya sa harap ng salamin, tas sa bibig mo may tutor ka. Tangina mo, ang dami mong kamukha. Kanina kala ko si Philippine Looper ka. Oo nga, no? Kamukha ni Kedo. Tignan nyo, ito yung itsura ng nilalang na mukhang maliligaw pa rin kahit pagamitin mo ng Google Map. Ikaw lang yung taong bukod tanging nagagalit sa salitang boodle fight. Pero bakit ka nga ba nandito, Kedo? Para pamalit kay Dodong Saipa? Kay Saito o kay Manda? Kaya ako nandito, ilalagay ko yung pangalan ng bayan ko sa mapa. Kasi mapa, malayo, umapa, malapit tol, di ka aabot kay Santasa. Kahit san mo ko daling brigada, ako'y Bosyo, kay Kwarna. At hindi kasi ding ikaw yung mismong batong hawak ni Darna. At mas malagim pa yung dating mo sa mga bading dun sa wet dreams ni Plasma. Yeah, pero kidding aside, sa likod ng mahaba nating paglalakbay bago makatungtong dito, ano yan dala-dala mong sandata? Ano? Mga batang pinahalakhak, mga matandang pinatawa. Imposibleng di mo alam na ang tungo natin sa ganitong malaking digmaan. Kaya ba't nagpapapanday ka pa kung gawa din lang pala sa kahoy ang bitbit mong espada? Tangina mo, walang espesyal sa estilo mo kasi nilohi ka, wala ka. Literal na magpatawa lang talaga yung kanyang kakayahan, yun lang ang iyong kaya. Tangina mo, hindi lahat ng mga yan nagbayad para lang tumawa. Kaso may magagawa pa ba tayo bukod sa mukha ka ng bayag, nagsasalita pa? Kaya lagay mo sa akin ngayon ay parang matandang nawalan ng pitaka sa kalagitnaan ng kalsada tas sa kakahanap niya nabangga siya. Tas busog na sana kami sa mga joke mo at patawa kasi yung joke mo masagana. Alam mo, yung joke mo ang masagana. Tuwing bumabatal, Teka lang. Tuwing bumabatel, lagi kang palumpalo, kaya halatado mong kabado. Alam mo, di naman talaga choke yung dahilan kung ba't lagi kang natatalo. Hindi mo kaya mag-on the spot, hinahayaan mo mapahiya ka sa harap ng maraming tao. Alam mo, tol, mag-freestyle ka kapag, mali mo lang, mawala ka sa kalagitnaan ng mga katha mo, kaso di mo ako magets, di ba? Di ka makarelate kasi ito yung sanity effect, mas makulay mga katha ko kasi taga-ingay likha ko. Nakumpa ka sa'yo, ako ay mas hubog, mas walang hiyat, mas kakaibang tunog. Pumunta ka dito ng buo, uuwi ka ng wasak dukog, tupok sunog, lasog-lasog. Ito, lumilitaw na yung sa delivery niya yung may konting influensya ni Tulala. Nakikita ko na konti. Pero hindi naman sobrang pareho, pero yung the way lang niya yung parang ganito yung yung bagsakan ni Tulala pag pag seryoso na yung banatan ni Tulala. Nakumpa ka sa'yo, ako ay Ayun, no? mas hubog, mas walang hiyat, mas kakaibang tunog. Pumunta ka dito ng buo, uuwi ka ng wasak dukog, tupok sunog, lasog-lasog. Binasican lang nung round 1, boy, kachug-kachug. Mahirap to. Halos halos parehas sila ng ng style tanginang galing talaga gumawa ng match up ni Arik. Talagang alam mo yun, bago pa lang tong dalawang to, napag-aralan na niya yung style. As alam niyang hindi nagkaala yung style nitong dalawa. Kahit sa material yung pagka-brain rot nung material nila, halos pantay damn, dikit tong round 1 actually. So, ito yung mahirap ininitpick na natin to. Damn, man. Si Santa Asa, spontaneous siya mag-deliver. Pero wala masyadong punchline. Si Kedo naman, parang two lines si Kedo na effective. Gusto ko yung delivery ni Santa Asa, tuloy-tuloy. Shit.
Siguro kay Kedo ko ibibigay konting-konti yung round 1 dahil mas may naitangan ko siya ng ng angle agad sa round 1. Alam mo yun na parang may kinuha agad siya, may ginamit siya na angle na kay against kay Santasa na na sobrang effective. Nagawa niyang konting technical. And yun nga, yung effectivity feeling ko mas effective si Kedo. Mas effective yung pagiging brain rot niya. Mas effective yung pagpapatawa niya. So though hindi ganun kalaking agwat yung nila, yung yung lamang niya. Yeah, round 1 ko ibibigay ko ng konting-konti kay Kedo pero solid parehas to. Gusto ko yung yun nga yung pagiging brain rot nilang dalawa. Magiging magandang laban to. Excited na ako marinig yung mga susunod na round. Na natin round 2 ni Kedo. Hindi naman ako kabado. Mamaya, suntukan tayo. Kasi naset na yung naset na yung laban. Ngayon tapos na pares yung first round nila. Naset na yung laban na magiging brain rot tong laban. So, yun, sino yung mas baliw sa kanilang dalawa? Parang ganun Parang ganun yung naging tema ng laban na to. Round 2 game! Sabi ni Espero, kababata ka daw ni Tulala. Sa bagay, hanggang ngayon naman yung samahan nyo hindi pa natitigil. Nagkakatampuhan lang daw kayo pag nabubutas mo yung foil kasi madalas ka niyang sinasapingil. Sobrang pasmado ng kamay mo. Madalas ka pang inaatake ng nerve. Parang baguhan ka daw na volleyball player kasi napaka-bobo mo mag-serve. Ang duda ko pa, kayo talaga nito lala naka-invento ng apoy sa pagkiskisa ng bato. Tangina, boss na Nigma, ano to? Mga mukhang caveman tas marunong mag-shabu. Lakas pa magsabi na, lumingon sa pinanggalingan, kala mo talaga alam yung landas na matuwid. Tapos pangalan ng liga nila, tulig salitaan. Sa madaling sabi, lahat kayo doon, puro tulig. Sige, breakdown natin yung tulig salitaan. Yung tulig sa putang ina, may meaning. Eh yung litaan, ano yun? Pwede naman kasing tulig sa salitaan o kaya tulig sa salitaan. Ba't tulig salitaan? Lahat kayo tulala, ganun, wala sa focus. Tangina, nagtayo kayo ng sarili yung liga tapos yung pangalan naka-wordplay motus. Mga mongoloid! Ang ganda nung niya, dito ko na nakikita yung yung style ni Kedo na yung 1-2-1-2 niya na punch. Na alam mo yun, yung jokes niya na lumalanding na maganda. Tas yun nga yung angle, sumisilip siya ng angle. Wordplay motus. Mga mongoloid! Ayos din yung liga nyo, no? Lahat ng MC doon, puro may katok. Tapos yung judging pa doon, binabase na lang yung panalo kung sino mas sabog. Kahit yata adik pasok na sa liga nyo, malamang unlihit-hit pa, no? Siguro pag nakapasok ako sa liga nyo, malamang tol, undefeated ako. At balita ka mula nung... Rin mag self-bashing. Alam mo yun, alam niya yung yung kahinaan niya. Yung ginagamit niya yung na sandata. Ito, nakikita ko na yung ni Kedo. Yung strategy ni Kedo dito sa laban na to. Mas nagiging malinaw na kumpara kanina sa round 1. At balita ka mula nung ginaya mo si Lycan, doon na siya nawala ng kibo. Hindi ka daw niya tanggap bilang sariling dugo. Sa bagay, ganun talaga yung mga fuckboy natutulala, lalo't may tamod siyang nabuo. Ba't di ka na mag-focus sa spoken poetry? Ba't kay Lycan mo pa nais mahambing? Eh kahit anong pilitin mong gawin, iba yung tulalang magaling sa tulalang magaling. Mag-spoken poetry ka na lang. Kasi pag battle rap, pare, GG ka men. Di mo ba napansin, lahat ng tao dito, pag nagsasalita ka, parang hihikabin. Ang tagal mo na nga mag-setup, tapos wala naman pala kaming punchline na hihintayin. Lahat kayo ng kagrupo mo, mga bobo magsulat kung yung linya hihimayin. Tangin na pangharana yung sulat, tapos pagalit nilang bibigkasin. Nakamulti si Kedo. Tagal mo na nga mag-setup, tapos wala naman pala kaming punchline na hihintayin. Lahat kayo ng kagrupo mo, mga bobo magsulat kung yung linya hihimayin. Tangin na pangharana yung sulat, tapos pagalit nilang bibigkasin. Pangharana yung sulat, tapos pagalit nilang bibigkasin. Mga piling malalim,
Mga piling malalim tapos di na magagalit pag di na-gets, Brad. Hindi naman talaga kayo malawak mag-isip, tanga, mga kulang kayo sa check-up. Kasi walang likhang maganda sa pandinigang mga titik, tanging ingay na galing sa bibigan sadyang nakakabwisit. Nagpapanggap ang baliw tunay na may problema sa pag-iisip. Alam nyo na palang maingay likha nyo, ba't di pa kayo manahimik? Mga bobo. Kaya sige, ingay likha pa! Ako magpapatahimik sa inyo hanggang magpatong-patong na yung murder case. Ngayon anong silbi ng ingay likha? Kung para lang kayo lumikha ng ingay, tapos ito yung quiet place. Quiet place. Gusto ko yung first half nung round 2 ni Kedo. Medyo bumaba yung energy ng second half. Gusto ko yung niya, yung mga pagbato-bato niya ng jokes, yung angles niya naman about sa drugs tsaka sa ingay likha, tulig salitaan. Yun, yung pag-ataan niya sa ingay likha, medyo na parang hindi na ganun kalakas yung energy. Pero ngayon yung first half, yung sa drugs tsaka yung sa tulig salitaan, sobrang effective o sobrang epektibo niya doon. Yun. Yun. Round 2 ni Kedo. Yung thoughts ko sa round 2 niya. Taga-ingay likha. Bin, para sa'yo. Ay, mabu eh. Taga-ingay likha, wala kang alam, boy. Walang alam, syempre. Ano yung binayant niya? Walang kabuluhan. Tama ya. Napakawalang kabuluhan. Madami kang napatawa gamit yung mga salitang kaululan. Pero ang tanong, ilan na kaya namolestya mong sanggol? Sobrang pangit mo, tol. Ang hirap mo ipagtanggol. Ganito yung mga itsura ng nagsasabi sa atin ng mga bata pa tayong tutubo sa tiyan natin, yung mga nalulok natin buto ng santol. Kupal! Ito magiging bago yung idol. Talagang solid yan na pa-humble. Kunyari, di niya alam na reunion ng Mongoloids yung dinaluhan niyang Royal Rumble. Ululwag kami, alam mong yung spot mo, slot yun ni Marmol. Diba? Gets? Hindi ko gets Kasi yung baka may na-gets dito sa reference ni Santasa about Royal Rumble. Nag-Royal Rumble ba si Kedo sa amateur league na underground league na sinalihan niya? Ululwag kami, alam mong yung spot mo, slot yun ni Marmol. Diba? Gets? Kasi Mongoloid lang sa kapwa Mongoloid niya, pumapatol. Kasi bukod dun sa battle mo sa mga kapwa mo Monggi na nag-viral, dahil sa mga past battle mo, puro choke na lang yung title. Wala kang magandang arrival. Wala kaming mapupulot sa mga verse mo ng aral. Mas makakapulot pa yata tayo ng mga verse sa mga scandal. Kabibe mo yung mga bading dun sa gay version ng Spartan. Kasi wala kang bars. Alam mo ano meron ka? Putok sa yung underarms. Pag pinagtaas nyo yan ng kamay, boom, blocking foul. Pero ayos din, at least umabot na ng mainstream yung putok mong pumutok lang sa underground. Ako sa underground, tol, may ispatan mong halimaw. Ikaw sa underground, kilalang si Imaw. Kahit flashlight... ikaw sa underground, kilalang si Imaw. Kahit flashlightan nyo yung mukha niyan, di yan nasisilaw. At pag may gusto yung babae, pinagjajakulan niya na. Ikaw sa underground, kilalang si Imaw, kahit flashlightan nyo yung mukha niyan, hindi yan nasisilaw. At pag may gusto yung babae, pinagjajakulan niya na, hindi yan nanliligaw. Mga trip mo mga trip nito ni Kido, imbis na mag-ipon ng piso, ang iniipon niyan yung mga pinagamitan niyang parapernalya sa lata ng nido. Hindi ka masakap kalabay 10, masakap kang sa mukha isiko. Puro pagpapatayo, kinig nyo ha, puro pagpapatayo pa ng titi, alam mo, ako kaya kong magpatindig ng mga balahibo. Ultimo si Righteous One, kaya kong patayuin yan pag dinala mo dito. Kasi pati mga nagiging chicks nito ni tropa, tangina pwede pang buong tropa. Ayan yung masamang hindi nila Pwede pang buhay. Kasi pati mga nagiging chicks nito ni tropa, tangina pwede pang buong tropa. Ayan yung masamang hindi nila pinapansing resulta ng droga. Bumabatak na sa tabi ng pamilya, normal na lang kay Kosa, sobrang veterano magpagulong, kaya niyang magpagulong-gulong sa hagdan. Bato de la Rosa. Tangina, sakit doon, sinabihan ka ni Ojiwon, yung purmahan mo basura. Paano uhaw na uhaw sa sponsor, patay gutom sa paghingi. Mag-plain shirt kayo kung wala kayong pambili.
Kasi nagsasalita ang husay, tol. Binigyan ng mahusay makinig. Kasi kung usapang sulat lang, hindi ka sa akin didikit. Hindi tatago sa akin yung mga tira mong pilit, parang pinakantot ka sa loob ng kwartong madilim nang nakapikit. At hindi ka rin hip-hop, tol. Masyado kang masikip. Bad trip, no? Pag ganito, nakasabay mo sa jeep, tas sa'yo dumikit. Kahit walang pawis, mukha kang malagkit. Tas habang kinakausap mo pa yan, nangangamot pa sa puwet. Bastos! Walang modo. Kaya sa mga nagsasabi, na kay Kedo daw tong laban, mga tangina nyo, sabay-sabay kayong mag-iiyakan. Habang nagpapatawa to, paiiyakin ko yan sa harap nyo ng harap-harapan. Tangina mo, Kedo. Dedo kitang iiwanan. Tinaihan, tinapakan, inihian, pinamunasan. Tapos makikita nyo yan kinabukasan, nasa gilid na ng lansangan. Di mo ba nakikita? Inuuwian mong kalagayan. Tanga, pinulot ka ni Enigma kasi gusto niya makakita na nagsasalitang basahan. Basahan, matik, ilalampaso lang kita, tol. Yun lang ang dapat kong gawin. Kasi mahina ka. Di mo ko kayang tibagin. Hindi mo ko kayang tibagin. Tol, di ako magdadalawang isip na ikaw ay saksakin o ilaglag ka sa bangin. Kung naging ahas ka, di mo ko kayang tuklawin. Kung naging kambing ka din, di mo ko kayang suwagin. Di mo ko kaya, tol, all in. Yun lang gusto kong iparating. Kaya eto, payong ulul. Pag uwi mo sa inyo, umarap ka sa salamin. Payong ulol. Di mo ko kayang tuklawin. Kung naging kambing ka din, di mo ko kayang suwagin. Di mo ko kaya, tol, all in. Yun lang gusto kong iparating. Kaya eto, payong ulul. Pag uwi mo sa inyo, umarap ka sa salamin. Tapos tanungin mo yung refleksyon mo, kung ang titi, anong oras dapat salsalin. Di ba? Ganun. Yeah. Kengkoy, alam mo, di naman ako galit sa komedyante. Depende yan sa komedya at klase. Pero kung magagalit ka kapag di nag-viral yung pagkain mo ng tae, diyan tayo magkakaproblema, pare. Nangangamoy ka na nga eh. Uling bala at ka natin! Ayun, sayang. Kala ko matatalo niya na yung round 2 ni Kedo. Pero ang nakita ko sa round 2 ni Santaza, spontaneous nga siya mag-deliver, yun yung maganda doon. Pero yung medyo mahaba yung setups, yun yung pinaka-obvious. Tapos yung lapag ng punchlines niya, parang hindi maramdaman agad. Kumbaga, hindi ganun kalakas yung lapag ng punchline niya. Doon nakakatawa siya. Gusto ko yung mga out of nowhere niya na comedy. Unlike kasi kay Kedo, alam mong punchline na yung binibitawan niya, and pag lumanding talagang sumasapul. Yun yung kaibahan nilang dalawa. Yun yung thoughts ko sa round 2 ni Santasa. Hindi ganun ka solid yung lapag ng punchlines niya. Though gusto ko yung yung delivery niya, yung mga the way niyang almost dikit-dikit na rin yung rhymes eh. Pero effectivity wise, feeling ko mas naging effective pa rin si Kedo dito sa round 2. Though bumaba energy niya nung sa second half ng round 2 niya. So round 2 ibibigay ko ulit ng konting-konti kay Kedo. Tama. Lyrical siya pero sumabit sa mga jokes. Doon pa lang halatang kulang ka sa akin, boy. Game, round 3! Sabi ng misis mo, tattoo artist ka din. Galing. Ikaw pa nga daw nagbigay ng kulay pati sa kanyang broken heart. Sa katunayan, yung pangalan daw ng ex niya sa boobs, ikaw pa nag-cover up. Kaso may isang parte sa pagkatao mo na palihim na kumikirot. Na kahit gaano ka kagaling mag-cover up gamit ang imahinasyon mong malilikot, hindi mo kayang tabunan yung pangalan nun sa mismong puso niya tumitibok. Katulad ng putang inang suso niya, kayang tabunan yung pangalan nun sa mismong puso niya tumitibok. Katulad ng putang inang suso niya, yung liga na to hindi para sa'yo kahit gaano ka pa sumipsep. Tol, ang ibig ko sabihin, Ano daw? para sa'yo, puso niya tumitibok. Katulad ng putang inang suso niya, yung liga na to hindi para sa'yo kahit gaano ka pa sumipsep. Tol, ang ibig ko sabihin, bilang battle MC, Inang yan. katulad ng putang inang suso niya, yung liga na to hindi para sa'yo kahit gaano ka pa sumipsep. Tol, ang ibig ko sabihin,
Ang ibig kong sabihin, bilang battle MC, walang mabigat sa'yo kundi yung dinadala mo sa dibdib. Rapper na masyadong emosyonal kaya wala sa'yo nai-impress. Ganito yung mga tipong umakit sa poste ng Meralco pag nadidepress. Tingnan nyo. Ang layo ng Sayang, ang sarap i-reference ng mga ganun eh. dib. Rapper na masyadong emosyonal kaya wala sa'yo nai-impress. Ganito yung mga tipong umakit sa poste ng Meralco pag nadidepress. Tingnan nyo. Ang layo ng itsura sa kanya mga kaedad. Adi ka na nga sa bato, mukha ka pang malibag. Tol, hindi room for improvement kailangan mo, dapat sa'yo diretso ka sa rehab. Kasi kung ano-anong katarantaduhan pinagagawa mo sa battle para lang magmarka. Biruin mo, nagpahaba ka pa talaga ng buhok para lang ma-reference mo na mananabas ka. Nagsigawan naman lahat, daming tanga ding nabilib. Ulul, ako kahit anong hairstyle ko, kaya kitang tagain sa leeg. Sobrang liblib daw ng lugar nyo. Di pa daw abot ng Meralco ang pwesto. Nagkakailaw lang daw sa inyo pag dinadalaw kayo ng San Telmo. Sana wag bumaba energy ni Kedo dito sa round 3. So far, walang laylay na linya. Sa mga alam niyo ba ang San Telmo kasi uri yata siya ng elemento or something, apoy siya, parang bulalakaw na lumilipad-lipad na apoy, parang ganun. Engkanto, parang ganun yung datingan niya. Napanood ko yun sa nung bata ako, napanood ko siya sa Pedro Penduko. Apoy siya na lumilipad-lipad sa gubat. Parang gano'n. Ang galing. Nagkakailaw lang daw sa inyo pag dinadalaw kayo ng San Telmo. Christmas light nyo, alitap-tap. Christmas light nyo, alitap. Putang Kakain, no? ina naman, no? Hindi yun, Chok. Inaano ko lang kasi... Putang ina, sayang. Nagkakailaw lang daw sa inyo pag dinadalaw ko yung San Telmo. Balita ko nanghihilot ka din. Sa panahon ngayon, mainam yan. Kaso yung huling hinaplos mo daw ng langis, puta naging aswang. Sobrang manyakis pa ng damuho, kabwisit. Pag tamang pautog ng tarugo, mapilit. Pag babae palagi nagpahilot sa kanya, dalawa lang palagi yung findings, kundi sa suso, sa singit. Ganap na ganap ang punyemas. Padasal-dasal, pabulong-bulong pang nalalaman. Malaman-laman ko yung binabanggit mong orasyon, yung mga linya mo sa laban. Ano, di ba galit ka sa jokes? Pwes, wala akong pakialam sa katulad mong basura. Isa pa, hindi ko naman intensyon na patawanin ka yung kuliti nila yung gusto kong makuha. At saka, atlas! Hindi na yung gusto kong makuha. Basta ako! Rekta lang sa'yo at sa iyong pamilya yung mga barang tatatak. Habang ikaw, yung mga linya mo para pukin ang asawa mo kasi para sa lahat. Huling bala at pahinga natin! Sayang. Feeling ko round 3 niya yung pinakamalakas sana. Tangina na jinx ko yata. Pero ang lakas sana nun ng niya. Yung sunod-sunod niya na jokes. Yung San Telmo, yung yung aswang. Ang gaganda eh. Ang gaganda ng jokes niya. Alam mo yun, kuhang-kuha yung kiliti ng nakuha yung kiliti ko, nakuha yung kiliti ng crowd. Pero, yung linis nga nung round niya, baka maka-apekto sa judging. Depende na lang. Though, nakuha niya naman na yung dalawang round. Para sa akin. Tsaka hindi naman ganun ka dumi yung round 3. Ano pa rin naman. Feeling ko na kompleto pa rin naman niya kahit papano. Pero di ko alam kung ano yung dating dito nun sa live. Baka may mga judges na binigay na kay Santas yung isang round nung unang dalawang round. So, tignan natin round 3 ni Santasa. Depende na lang siguro ano gagawin ni Santasa dito sa round 3. Kung baka mag-super saiyan bigla. Pwedeng yun yung ikatalo ni Kedo dito.
Kinig nyo yung country niya. Para nakikinig kayo sa bobong nag impeach Pawala-wala yung country niya. Akala nyo yung count niya nag-glitch. Pero dito na tayo sa pinakamagandang parte ng pag-eksperimento, yun na yung round 3. Kaya ang title nito, bawal po umihi, walang ID. Supot ka pa, YB, ako smooth na dope, YG. Wak, napasama lang yung mukha mo sa lakawan, pero bukod tanging nakawaki. Kasi kung mangyaring yung iyong sinisintang sining ay maabutan mong sa ibabaw ng ibang artista gumigiling, o kaya matulog ka ng siya yung kasiping at wala na sa iyong pagising, okay lang yan, tol. Huwag kang mag-alala. Parte ang pagkabigo ng pag-ibig. Kaya ang sasabihin ko sa'yo, okay lang yan, tol, at saka ulul. Wala akong maiba payo, magpakamatay ka, yun ang una mong isipin. Kasi wala akong pakialam sa nakakamdaman mo. Kahit magpatayan kayo ng asawa mo sa harap ko, hindi ako makakakamdam ng awa. Dahil itong tinanggap mo at demonyo tong nasa harap mo. Ako yung mismong nag-abot ng mansanas na sa asawa mo na pinapapak nyo. Kasi hinasa ako para dito. Ikaw may ginahasa ka na, Kido. Ganito yung mga itsura ng bastos na tito, mas piniling maging manyakis imbis maging superhero. Mas piniling maging manyakis imbis na maging superhero. Kaya nakikiramay ako doon sa sinabi mo na gagalingan mo. Mas maniniwala sana ako kung sinabi mong yung pa ako hahalikan mo. Kasi para sa ng espasyo ng paggaling sa laman ng utak na ikakarampot. Bawat hinahain mo pang kiliti sa sikmura sa kanyang kada sandok. Ako bawat hinahain ko palaging Pansin ko yung yung poetry ni Santaza dito. Yun yung parang yun yung parang main weapon niya. Hinahaluan niya lang siguro ng brain rot na punchline para makasabay kay Kedo. Pero feeling ko ang main weapon talaga ni Santaza. Wala pa akong napanood na laban ni Santaza. Kahit isa, ito yung una. Feeling ko yun yung main weapon niya. Yun yung niya talaga, style niya talaga. Medyo left field siguro si Santaza. Pansin ko sa sa lalim nung mga sulatan niya. bawat hinahain mo pang kiliti sa sikmura sa kanyang kada sandok. Ako bawat hinahain ko palaging bagong tampok. Wala akong hinahaing ampok. Ikaw kahit anong ihain nyo, hindi ka kumakain kaya yung mukha mo sinliit na ng mangkok. Di mo palagi kang balisado kasi sa dami ng salto, pinagmumukhang magaling yung sarili niya gamit yung kasangdos. Hindi ka magaling, tol. Di ka rin mainit. Maligamgam ka lang. Di ka nakakalapnos. At itong kalaban mo, boy. Ako'y pantapat na sa mga Diyos. Anunnaki? Nang ino mo. Di, Anunnaki? Pampatawang asaran pa rin lang ba tingin mo dito? Diyan ka nakakapikon. Kasi kung yung iba nagpapanggap na baliw, ikaw nagpapanggap na matino. Diba? Pero okay lang yan, tol. Alam kong sanay ka sa pakiramdam ng mabigo. Pero sana mas mag-level up ka pa. Makaramdam ka pa sana ng mas makirot. Kasi isa din ako sa nag-chat sa'yo noon ng, abnormal ka din. Pero yun sa akin, hindi tanong, chinat ko yun ng madiin. Kasi abnormal ka talaga. Patulan mo ba naman yung 4 na may saltek kung di ka ba naman papansin? Talagang pang-flip-top na si Kedo. Bukod sa 4 na sayad, yun 4 na aklas din. Diba? 4 na aklas din, kaya kulang ka pa din. Kaya boss, bakit ito lang? Tanong po yan, hindi reklamo. Kasi hindi ka sa akin tatalab, tol. Kahit magpustahan pa tayo, doblado tama mo kapag nanalo. Di mo ba napapansin? Di ako dumidepensa, tol. Puro atake lang ginagawa ko. Kasi alam kong mahina ka, gusto ko lang ipamukha sa pagmumukha mo. Di mo nga nagigets na puro abstract na tong mga nililikha ko. Kasi ang pag-ibig mo sa sining ay tangina, kulang pat salat. Tanging pagpapatawa lang ang kaya mong iambag, wala ka ng ibang alam sa art. Ako kaya kitang paiyakin habang pinipinta na para bang si Boy iyak. Straight line lang yung bawat guhit sa balat mo na parang taga ng itak. At magmumukha kang tanga sa kakahabol mo sa akin. #moneyhunt. Iwan. O, di pa ako tapos. Gusto ko bang bigyan to ng isang solid na uppercut. Kita mo tong kamay ko? Meron tong magic punch na pag inabot ka, gising mo sa Wonderland. Hindi ako si Lost Boy sa Neverland. Ako yung mismong AI sa sistema. Kada laban ko laging nag-a-upgrade yung aking mga pyesa. Ikaw yung style mo, kung san-san mo kinuhang lamesa. At saka gusto ko lang ipaalala sa'yo, Repa, gusto ko lang ipaalala sa'yo, Repa, huwag masyadong bumuboses porket alam naming ikay Tessa. Tingnan mo ang pormahan mo, mukha kang hip-hop. Tessa.
ipaalala sa'yo, medyo tuloy-tuloy si Santasa pero may walang lumalanding na punchline pa so far na alam mo yun na haymakers. Wala siya masyadong haymakers. Kepa, na hindi po, na gusto ko lang ipaalala sa'yo, Kepa, huwag masyadong bumuboses porket alam namin ikay Tessa. Tingnan mo ang Tessa. pormahan mo, mukha kang hip-hop na snitch, na mukhang emo, na mukhang bay. Batang nagpapatawa sa katawan ng matanda, alam ko yung reason mo why. Bakit comedy yung napili ni Kido na style? Kasi gusto niyang pagtakpan ng mga salitang katatawanan yung kanyang pagiging motherfucking pedophile. Kadiri! Naiplat na bagay para sa laban na yan! Ayun, ang problema ko sa round 3 ni Santasa, actually sa ibang ibang rounds niya din, yun nga yung tuloy-tuloy yung pag-spit niya pero walang lumalanding masyado na punchline, especially dito sa round 3 medyo naging obvious na yun na siguro style niya kasi may feeling ko left field talaga to si Santasa pero hindi walang moments masyado. Unlike kay Kedo, though medyo nawala si Kedo sa round 3 pero yung mga inispit niya parang walang tapon halos lahat halos lahat lumanding ng maayos and alam mo yun sobrang effective. Tama ba na ibigay ko kay Kedo yung round 3 kahit nag-choke siya? Siguro oo dahil mas maraming mas maraming punchline na lumanding. Yeah. Bibigay ko pa rin kay Kedo yung round. Mas natripan ko ako personally. Mas natripan ko yung round 3 ni Kedo kahit ganun yung ganun yung kahit bitin. Bitin siya pero hindi. Alam mo yun, yung bitin na naramdaman ko parang gusto ko pa makarinig ng gusto ko marinig yung mga hindi na-spit ni Kedo. Yun, parang ganun. So, yeah. All 3 rounds, Kedo. Kedo ako dito sa laban na to. Solid pareho. Yun masasabi ko. Ang galing nila pareho. Right of way, Santasa versus Kedo, mag-iayos 1 beses para sa kanilang Nag-comment si OJ Rui Rio, di ko alam paano i-pronounce yung pangalan. Napapansin ko sa mga taga-ingay likha, ganyan lagi yung problem nila sa punchlining. Siguro nga dahil poetry yung estilo nila, yung specialty nila, katulad nga nila MR, nila Tulala, sino pa ba mga taga-ingay likha? Alam ko si Vitrum taga-ingay likha Taga-ingay likha ba si Vitrum? Pero naman si Vitrum punchliner si Vitrum na effective. Pero yun nga sila MR, sila Tulala, medyo ganun yung estilo niya and medyo nakita ko rin kay Santasa yung ganung style. Pero yun, dito sa laban na to Kedo ako. Solid yung laban na yun! At shoutout sa lahat na nandito pa rin sa kabila ng lahat ng init at intensity ng mga laban natin. Grabe yung laban na yun. Boto ng Urado, 4-1. Mag-iay tayo lahat para kay Santasa. Salamat. Shoutout pala kay sa baby ko, Desiree Marie Calora. B, shoutout sa'yo, B, sorry na. At shoutout sa yung sinabi ko kanina na yung siguro iba yung dating sa live nito. Siguro ang napansin ng judges dito yung pagiging spontaneous ni Santasa dito sa laban na to. Yun, props pa rin. Gets ko ba't nanalo siya. ko, Ingay Likha, Lutang Clan, at sa mga tropa dyan at Pitik Nocturnal, sa mga ligan sinalihan ko, Pulo, Rap Lines, Balagtas, Banghayan at saka sa Battle of the G's. Shoutout sa lahat ng mga tropa. Flip top. Yo, Vals Binoto, Santasa. Feel ko mas may variety yung niya, mga pyesa niya. Si Kedo medyo nag-focus siya sa comedy, tapos may mga slip up siya ng round 3. Yung sana yung tiebreaker, tapos lumamang si Santasa.
Yo, Atoms, binoto ko si Santasa. Mas prepared ko yung mga punches, tsaka pareho naman sila gumamit ng jokes at para sa akin, mas natripan ko yung gusto ni Santasa kasi jokes tsaka may mga punchline din na mabibigat. So, mad props kay Kedos kasi sobrang solid din ng mga jokes niya. Ang dami rin na entertain na tao. Pero mas prepare ko Santasa. So, para sa akin, Santasa. Di Del Trono, sa battle na yun, parang same lang din yung style nila, same yung persona. So parang naging judging ko na lang is based dun sa sinong naghawak talaga sa energy ng crowd na mas consistent. And mas kita yun ka Santana. Santana, diba? So, Santasa, sorry. Santasa. So, yun nga, parang although funny naman din si Kedo, pero yun nga, yung sa third niya na stumble, parang na let go niya yung bola ba. So, to si Santasa, parang hawak niya ba 3 rounds. So, yun, Santasa. Ako lang yung bumoto kay Kedo. Pero sobrang ganda ng laban. Sobrang dikit eh. Tsaka parehas natripan ko talaga yung humor nila, pati image din nila eh. Pero para sa akin lang, yung parang tingin ko si Kedo, mas effective yung haymaker niya eh. Si Santasa kasi Yun din yung pansin ko nga na pag nilapag ni Kedo yung punchline niya, mararamdaman mo yung kay parang gets mo naman na joke yung binibitaw ni Santasa pero parang kulang pa alam mo yun. solid talaga pero parang may mga ibang lines na medyo hindi masyado kumunik, hindi katulad ni Kedo, para halos bawat haymaker niya lumanding eh. Tapos nabawi pa niya. Nag-joke siya pero nabawi niya eh. So para sa akin, sobrang dikit pero Kedo. Magandang laban. Yo, Ilaya, binoso ko si Santasa. Para sa akin, sobrang effective nung niya, jokes, tas bigla niyang seseryosohin. Tapos, ayun nga, may konting slip up si Kedo dun sa round 3, kaya Santasa. Ayun, sobrang solid na laban, sobrang solid na na estilo ang pinakita nila. Na-entertain ako doon. Let me know sa comments yung thoughts nyo sa laban na to. Kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. Yun, like nyo yung video na to or ano man. O kung hater kayo, labas nyo rin sa loobin ko, okay lang. Labas nyo rin sa loobin nyo, okay lang yun. Pero yun, Kedo versus Santasa. Ito, sana enjoy nyo. Kita tayo sa susunod. Ingat lagi. God bless.